Huwag niyong madaliin ang pag-asawa ng higit sa isa. May panuntunan, may kondisyon, at ito ay responsibilidad, napakalaking responsibilidad. Tama, ipinahintulot niya ang pag-asawa ng higit sa isa. Subalit may mahigpit na kondisyon na dapat ka maging pantay at makatarungan. Financially at physically sa panahon at oras. Dapat ka maging pantay, makatarungan sa bagay na ito. Kung hindi ka magiging makatarungan, huwag ka na lang mag-asawa. Huwag natin madaliin. At nagbigay ng babala ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hindi nagiging makatarungan sa kanilang mga asawa. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino may mga asawa na hindi sila naging pantay makatarungan, bubuhayin sila sa kabilang buhay na nakalaylay ang kanilang bahaging katawan bilang parusa, kaparusahan sa kanila. Ang mga salafus saleh, mga naunang tao, lubos nila ang binigyang diin ng pagiging pantay makatarungan. May ilan sa kanila, karamihan, nag-asawa ng higit sa isa, subalit lubos nilang binibigyang halaga, binibigyang diin ng pagiging makatarungan. Sinabi ni Ibn Sirin, sabi niya, hindi ka aya-aya sa isang lalaki na may dalawang asawa na siya mag-ablution, mag-wudu sa isang bahay ng kanyang asawa na hindi niya gagawin sa isa niyang asawa. Sabi pa ng isang ulama na kabilang sa salafus saleh, nagiging pantay ako sa paghalik ko sa aking dalawang asawa. Ang ilang pa sabi niya, kung ako ay gumagamit ng pabango sa bahay ng isa sa aking mga asawa, ay ganoon din na gumagamit ako ng pabango pag ako ay pupunta sa ikalawa kong asawa. Yan! Nagiging mahigpit sila sa mga maliliit na bagay, pagpapabango, paghalik, pag-wudu, ano pa kaya sa financially at sa panahon na ito ang nakaligtaan ng karamihan sa mga lalaki na nag-aasawa ng higit sa isa. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng ilan ng mga ulama, nakakamangha ang ilang kalalakihan. Nag-aasawa ng isa, subalit hindi nila naaalagaan ang mga obligadong sala. Tama nga naman. May sense, diwa. Nag-asawa, mahilig mag-asawa ng marami. Subalit kahit ang pagsasalobligadong sala, hindi niya naalagaan. Hindi ka nagiging makatarungan kay Allah. Paano pa kaya sa iyong mga asawa? Yun ang sense, diwa. Napapangalaga mong sunna, subalit ang mga obligado ay hindi mo naalagaan. Kapintasan, kahinaan at pagsunod sa pagnanasa, hindi ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam.